Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel, pati na din po sa ating narrator na si Boss Giancarlo. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan dito sa ating PCT channel. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang personal kong karanasan. Nangyari po ito taong 2004. At kung inyong mamarapatin, ay hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar. Masasabi ko po na isa ito sa kakilakilabot na karanasan ko tungkol sa mga aswang. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Robin. Sinadya ko pong itago ang aking tunay na katauhan at ang pangalan ng lugar para na rin sa aking pagkakakinanlan at sa mga taong naninirahan sa lugar na pinangyarihan ng lahat. Kasalukuyan po akong nag-aaral sa kolehiyo sa kursong education. Alam naman natin na kapag kolehiyo ay hindi mawawala ang asaran at ang ligawan sa babaeng napupusuan. May 3 akong kaibigan sa department namin. Lahat ng bagay ay magkakasundo kami. May nakilala rin kaming isang babae na taga-probinsya. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ella. Mahinhin ito at disente rin kung magsalita at kumilos. Halos lahat ng lalaki ay may gusto sa kanya at isa na ako ron. Pero hindi ko lang ipinapahalata sa mga kaibigan ko dahil nahihiya akong malaman nila. Ngunit wala namang sikreto ang hindi nabubulgar. Nalaman ni Ella na may gusto ako sa kanya. Iyon kasing isang kaibigan ko ay sinabi kay Ella ang lihim kong pagtingin sa kanya. Hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa at sa paglipas ng mga araw ay naging nobya ko na si Ella. Magkapareho rin kami ng kursong kinuha. Naisipan naming magbabarkada na magbakasyon sa isang lugar kung saan ay doon kami mag-e-enjoy. Naging malapit na rin si Ella sa mga barkada ko. Habang nag-uusap-usap kami kung saan kami pwedeng magbakasyon, ay biglang nagsalita ang isa kong kaibigan na doon daw kami magbakasyon sa lugar nila Ella. Nagulat naman si Ella sa sinabi ng barkada ko, kaya tinanong ko siya kung ayaw ba niya. Ngunit ang sabi naman niya ay nahihiya raw siya sa bahay nila. Nilapitan ko naman siya noon at sinabing wala siyang dapat na ikahiya dahil tanggap ko siya kung ano paman ang estado ng buhay nila. Hindi naman ako kagaya ng ibang tao na mata pobre o iyong mapangmata sa kapwa. Pantay-pantay lang ang tingin ko sa lahat. Walang mayaman at wala ding mahirap. Nang napagkasundoan na namin ang oras ng aming biyahe papunta sa probinsya nila Ella, ay umuwi na kami sa aming kanya-kanyang bahay para magpaalam at maghanda ng aming mga gagamitin. Pagsapit ng itinakdang araw ng aming napag-usapan, ay bumiyahe na kami patungo sa probinsya ng nobya kong si Ella. Ngunit napansin ko na sobrang tahimik niya sa loob ng sasakyan. Hindi man lang niya ako kinakausap
at hindi rin siya sumasabay sa asaran at biruan ng aking mga kabarkada. Tinanong ko siya kung ano ang problema niya at ang tanging sinabi lang niya sa akin ay namimiss lang daw niya ako. Nginitian ko na lang siya at ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagmamaneho. Ilang oras din ang aming biyahe bago kami nakarating sa baryo nila. Iniwan lang namin ang sasakyan ko sa kalsada, mga ilang daang metro ang layo mula sa bahay nila dahil hindi na makakapasok pa ang mga sasakyan. Pang-isang tao lang kasi ang magkakasya sa daan na iyon. Pagkarating namin mismo malapit sa mga kabahayan, ay napansin kong iba ang tingin ng mga taga-baryo nila sa amin, na para bang kakainin kami. Pero kung titignan o tititigan mo naman sila, ay mga nag-iiwas ng mga paningin. Tinanong ng barkada ko si Ella kung bakit ganoon ang mga tingin nila. Ngunit ang sabi lang niya ay ganoon daw ang mga tao sa kanila, lalo na kapag mga bagong dayo. Naisip ko na ang weirdo ng mga tao sa kanila. Nakakatakot at nakakakaba. Nung panahon pa lang kasi na iyon lang namin naranasan ng mga kabarkada ko na ganoon ang mga tingin ng mga tao sa amin. Maya-maya pa ay may isang lalaking lumapit sa amin at nagpakilalang siya ang kapitan ng baryo nila. Katulad ng tingin ng mga tao sa amin, ay ganoon din ang tingin ng kapitan nila, na para bang natatakam ito na parang gustong-gusto na nito kaming kainin. Habang nag-uusap si Ella at ang kapitan, ay nahagip ng mga mata ko ang isang batang lalaki na sa palagay ko ay nasa 6 na taong gulang pa lamang, na nilalantakan ang hilaw na manok. Sarap na sarap ito sa bitukan ng manok na tumutulo pa ang dugo sa kanyang siko. Gusto kong maduwal ngunit pinipigilan ko lang ang aking sarili. Tinanong ko si Ella kung bakit kinakain ng bata ang hilaw na manok, at ang sabi niya ay may sakit daw sa pag-iisip ang batang iyon at huwag na lang daw namin itong pansinin pa. Narinig din namin ng isa pang batang lalaki na nagsumbong kay Ella tungkol sa pagkain ng hilaw na manok. May mga nagsasabi rin na ang bango-bango raw namin. Hindi ko malaman kung bakit sila ganoon kung makaasta. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip ng masama sa kanila. Naglakad pa kami ng kaunti patungo sa bahay nila. Malapit na kami sa bahay nila nang may sumigaw sa amin na mag-iingat daw kami. Nagtataka na ako. Hindi lang ako, pati ang mga kabarkada ko ay nagtataka na rin sa inaasal ng mga taga roon sa baryong iyon. Napaka-weirdo talaga at nakakatakot ang mga tingin nila. Pagdating namin sa bahay nila Ella, ay narinig kong sinabi ng kanyang mga magulang na kung dala na ba raw niya ang pasalubong niya para sa kanila. Hindi ko na lang iyon pinansin at tuluyan na kaming pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ipinakilala ko ni Ella bilang nobyo niya sa kanyang mga magulang at ang mga kaibigan ko. Sinabi rin niya na magkaklase kami sa eskwelahan at pareho ng kursong kinukuha. Ang bahay nila Ella ay walang kuryente. Old style din ang disenyo ng bahay nila pero may 2 palapag ito. Dinala kami ni Ella sa 2nd floor. Nang makarating na kami, ay biglang tinanong si Ella ng isa kong barkada kung bakit ganoon ang mga magulang niya. Sinabihan lang kami ni Ella na ganoon lang daw talaga sila. At ang ikinabigla ko ay sinabi niya sa amin na kaya raw ganoon ang tingin ng mga tao sa amin nung patungo pa lang kami
sa bahay nila ay dahil sa gusto raw ng mga taga dun sa kanila ang mga bisitang malulusog. Ang dami kong tanong sa isipan ko na walang kasagutan. Sinamahan din kami ni Ella sa magiging kwarto namin. Ngunit nabigla na naman ako dahil sa sinabi niya na kaming dalawa lang sa isang kwarto at sa kabila naman ang mga barkada ko. Nagtataka na ako sa ikinikilos ni Ella dahil iba kasi ang pagkakakilala ko sa kanya. Hindi na siya yung Ella na nakilala kong mahinhin at disente kung kumilos. Nagpaalam saglit si Ella sa amin na bababa lamang siya. Nang kami na lang sa itaas ay biglang sinabi sa akin ng mga barkada ko ang napansin nilang kakaiba kay Ella noong mga sandaling iyon. Sinabi rin nila na may nakita raw silang isang taong nakakulong sa kulungan. Nagulat ako sa sinabi ng barkada ko dahil hindi ko kasi napansin iyon kanina. Napatigil lang kami sa aming pag-uusap nang biglang dumating si Ella at niyaya niya kaming maligo sa dagat. Sabi pa niya na malapit lang daw sila sa dagat. Hindi lang daw makikita mula rito dahil kailangan pa naming lagpasan ang kakahuyan bago namin marating ang dagat na sinasabi niya. Nagpalit muna kami ng panligo at lumabas na kami sa kanilang bahay. Binaybay na namin ang daan papalabas ng kakahuyan. Ilang minuto lang ay narating na namin ang dagat. Nabigla na lang ako nang hubarin ni Ella ang kanyang damit at tanging panloob na lang ang iniwan niya. Nakapagtataka dahil minsan ay hindi ko pa siya nakitang nakasuot ng ganoon. Naaalala ko kasi dati, nung inaya namin siya maligo sa pool, ay ayaw na ayaw niya na magsuot ng maikli. Pero nung mga panahon na yun, ay para bang nagkaroon ng ibang katauhan sa Ella. Ibang-iba kasi siya sa Ella na inaakala at nakilala ko. Hindi naman ganoon kalambing si Ella nung nasa syudad pa kami. Pero simula nung nasa biyahe kami hanggang sa mga oras na nasa dagat kami ay napakalambing niya sa akin. Lumusong na kami noon sa dagat at iyong mga barkada ko ay nag-uunahan na sa paglangoy. Samantalang si Ella ay hanggang baywang lang niya ang tubig. Nagulat na lang ako nang bigla niyang idinikit ang kanyang katawan sa akin at marahas niya akong hinalikan. Pinigilan ko si Ella at sinabi ko sa kanya ang napapansin ko sa mga ikinikilos niya, ngunit sinabi niya sa akin na masaya lang daw siya at ako pa lang daw ang kauna-unahang nobyo na ipinakilala niya sa kanyang mga magulang. Malapit na nun maghapon kaya napagpasyahan na naming umuwi na. Pagdating namin malapit sa kanila, ay nakita naming abala ang lahat ng mga taga roon. Tinanong ng barkada ko kung anong meron at sinabi naman ni Ella sa amin na piyesta raw sa kanila kinabukasan. Nakalimutan lang daw niyang sabihin sa amin. Narating namin ang kanilang bahay na puno ng katanungan ng aking isipan. At alam kong kagaya ko, ganoon din ang mga barkada o kaibigan ko. Timing din na nakahain na sa lamesa ang mga pagkain at ang ulam. Ang ulam nila ay atay, dinuguan, prinitong bituka at iba pa. Excited pang umupo ang isa kong barkada sa hapagkainan dahil gutom na raw siya dahil sa kakalangoy sa dagat. Lalo na't nakita namin na mukhang masarap ang mga nakahain sa lamesa. Magkatabi kaming umupo ni Ella at nakita kong sarap na sarap siya sa pagkain. Halos mabulunan na nga siya na para bang takam na takam. Una niyang nilantakan ang atay at isinunod ang bituka. Sobrang nakapagtataka at napaka-weirdo na ng ikinikilos niya.
Bigla siyang lumingon sa akin at sinabing bakit hindi pa raw ako kumakain. Kumuha ako ng atay at kinain iyon, ngunit nanlumo ako dahil walang lasa, walang asin o kahit na anumang pampalasa ang inilagay nila. Kaya pala nang tingnan ko ang mga barkada ko ay bigla silang tumigil sa pagkain dahil kagaya ko ay hindi rin nila nagustuhan ang mga pagkain o yung lasa sa kanilang harapan. Tinanong ko si Ella kung bakit ang tabang at hindi nila nilagyan ng asin yung mga pagkain, ngunit hindi naman siya umimik. Ang kanyang mga magulang na ang nagsabi sa amin na mula raw pagkabata ni Ella ay hindi na raw sila gumagamit ng asin simula nung magkasakit ito. Nalaman daw nila na hindi tatanggapin ng katawan ni Ella ang pagkain na may anumang asin. Nang marinig ko ang sinabi ng kanyang mga magulang, ay naalala ko na naman iyong panahon na kumakain si Ella ng dinuguan. At nang tikman ko ito, ay napaduwal ako dahil walang lasa at kakaiba rin ang amoy nito. Nung mga oras na yun, ay nagkatinginan kaming magbabarkada at alam kong katulad ko ay gusto na rin nilang tumayo sa lamesa at wag na lang kainin, ngunit nahihiya naman kaming magsitayuan. Ayaw naman namin maging bastos, kaya kahit walang lasa ay nagtiis na lang kaming kainin ng pagkain. Sa tanang buhay ko ay noon ko palang naranasang kainin ang nakakasukang pagkain na iyon. Nang matapos na kami sa pagkain ay pumasok na kami sa kwarto. Nag-uusap lang kami tungkol sa napapansin namin sa lugar nila Ella. Hindi kasi maganda ang kutob ko na para bang may masamang mangyayari o kakaibang mangyayari. Nang tingnan ko sa phone ko, ang oras ay 8:00 na ng gabi. Naisipan namin na lumabas ng bahay para maghanap ng tindahan. Gusto ko kasing kumain ng maalat. Nandidiri pa ako sa kinain namin nun. At para bang nasa dila ko pa ang atay na kinain at nalasahan ko. Wala man lang silang soft drinks o inumin. Tubig lang, kaya kailangan talaga naming makabili ng junk foods at soft drinks para maging mapalagay na ang mga panlasa namin. Nagtanong kami kay Ella kung may tindahan ba rito at ang sabi niya ay mayroon daw. Doon sa bahay ng kapitan nila, may tindahan daw roon. Gusto pa sana kaming samahan ni Ella, ngunit sinabi na lang namin sa kanya na magpahinga na lang siya at kami na ang aalis. Total ay 4 naman kami. Pagkarating namin sa tindahan ay sarado na ito. Ilang minuto ang lumipas ay bigla akong kinalabit ng barkada ko at tinanong kung wala ba raw kaming naaamoy na balansa at nakakasulasok na amoy. Tama nga ang sinabi ng barkada ko. May balansang amoy nga, at sa tingin namin ay nanggagaling ang amoy na iyon sa loob ng tindahan ng kapitan. Maya-maya pa ay bigla naman akong kinalabit ng barkada ko at itinuro ang taong nakita nila kanina na nakakulong sa isang kulungan. Gusto nyo bang malaman kung ano yung naaamoy ng barkada ko? At kung ano ang mangyayari sa amin sa lugar nila Ella? Sino kaya ang taong nakakulong doon? At kung bakit siya ikinulong? Anong dahilan? Malalaman ninyo ang dahilan kung sino ang taong iyon. At malalaman nyo rin po sa susunod na mangyayari sa mga barkada ko o sa amin, sa kasunod na bahagi nitong aking kwento at karanasan. Medyo napapagod at napapanganla rin po kasi ako sa kakasulat at sa kakatype dahil sa may kahabaan na. Kaya sa ngayon po ay hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat po sa pakikinig sa unang bahagi ng aking kwento. Sana'y abangan ninyo ang marami pang bahagi ng kwento at karanasang ito para maintindihan
at malaman ninyo ang kabuuang nangyari. Hanggang dito na lamang po. Muli, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!